narito. At sa lahat po na natitipon dito po sa pagmamang ito, ngayong umaga, pinatawag po ang press conference na ito upang mailalay sa dapat konsepto po ang isang bahagi ng aming panayam kay Mr. Del Pailo. At higit sa lahat, upang maibalik ang usapan sa mas mahalagang mga tanong na dapat sagutin at pagkutan sa mamamayang Moroqueño patungkol sa DPWH flood control issue. Noong pa man po, nung una pa lang nalaman natin ito, hindi mo ba naman po ng mga interviews sa Google? O ganun din. Sinabi natin, diba? Na ayaw ko. Hindi mo ba kayo na yung walang alam. Okay, hindi namin po namin na ibig sabihin niya. At ito na lang. Sa nasabing nabili ang buong interview nitong nakaraang August 22. Nag-viral ho ang tanong ni Mr. Pailo tungkol sa 41 billion allocation ng mga flood control projects na ipinutupad ng national government sa Bulacan. Ang naging sagot po natin, I don't know. I have no knowledge about it. Okay. Ang ibig ko lang pong sabihin ay simple lang. Wala sa akin yung ang kompleto at eksaktong datos na kailangan upang makapagbigay ako ng responsable sagot sa sandaling iyon. Ganun kasi nasa ilang minuto ay sumulat sa social media. Naglabasan ng maraming komento, pangnanait, share at reshare ng video, mga AI, memes portray me as clueless, irresponsible, at kung ano masasakit na salita. Inaako ko na mas presyo, may presyo ang aking nagawa sa panayan ng Diyos. Maaaring hindi dito ang aking pagkakasalit ko, maaaring mas malinaw o mas malinaw ko sa ito na ikaliwanan. Kaya lang susunod yung mga tama. Pero ang napag-asabing hindi ko alam, sa isang tanong na lang kailangan ng eksaktong datos ay pinangamulang wala akong alam o walang pakialam. Hindi rin ito patuloy ng kapapayaan, pagiging responsable pinulo, at lalo hindi ito maaaring gawing ebidensya ng pagkakasampol sa anumang katulad. Based record, umaabot sa mahigit 41 million ang pinag-uusapang flood control projects dito sa lalawigan ng Bulacan. Humigit kumulang ganito ang naging takbo ng pagtatanong. Ito po. Ay, ito, alam nyo na. Yun, nakita nyo sa sarili. Pero okay dito po. Gobernador, bilang gobernador, hindi mo malalaman man lang ito. Naroon din itanong niya, magkano ang national tax allocation ng Bulacan sa uling 3 taon? Magkano ang provincial budget, infrastructure plan budget, sunod-sunod. Hanggang sa mapunta sa flood control. At nagsignal niya sa iway pa ng sandali sa mga mayor ng kalyado o hindi kalyado. Well, bilang paglalang decision natin, hindi mo ba?
Napanood ninyo lahat. Di mo ba? Nilalat ang tanong. O nilalat ang tanong na hindi ko malaman kung ano ang tinatahang na revolusyon. Ang mas mahalagang tanong, kagana saan na pumunta ang 41 billion? Bakit tulog pa rin sa baha ang Bulacan? Dito lang sana. Yan marahil ang punto na mga tanong ni Mr. Paido. Ang masasabi ko lang, he was barking at the wrong tree. Kasi yan din ang tanong ko eh. Tanong ko po yan, tanong naman. Ang tanong ng bawat malaki niya nagbubuhay sa mga banang malawakang pagbaha sa tuwing sasapit ang ganitong panahon. Yan ang tanong ng mga bayan na nilalakot ng high-tide ng mga magsasaka, mga manggagawa ng tanggal sa trabaho, sa dami ng absent, mga negosyante at mga komunidad na ulit-ulit na naapektuhan ng palalang pagbaha sa Bulacan, mga estudyante na halos wala na matutunan almost 2 weeks na tayo, o mga estudyante, walang pasok. Oo naman. Well, isa sa mga mo sa isang biglang panayam ng mga tanong na nangangailangan ng exact datos. Ang mas mahalagang tanong ay saan ang dapat ito? Ano ang mga proyektong pinuntuhan? Alin ang natapos? Alin ang hindi? Sino ang nagdisenyo? Nagkontrata? At nagpatupad? Saan galing ang pondo? At bakit sa kabila ng bilyong-bilyong pisong ginastos, pahaparin ang maraming bahagi ng ating lalawigan. Sa totoo lamang, kita niyo po ito kahapon, nagkaroon po kami ng meeting kahapon, at ang ating Pangulo doon, secretaries, the governors ng Central Luzon, the mayors ng Pepper, Pampanga, other places dito na ng Central Luzon, Bulacan. Ito po, ipinalita ko sa amin kung bakit ito pinagawa na natin. Bakit ba? Anong nangyari? Okay. Sa nakikita ng ito po yung magmanoy. Abutin po yan. Yung ating situation report kahapon, mga ating governors, and the solution to the problem ng hindi ng ating Pangulo. Ano po? Ito po yung part. Ayan. Yung pumukan pula, yung pumuwi ka pula, yan po yung mga hindi kita. Yung blue, yung mga hindi patapos at matapos lang. Ano po? Muna rin ang tanong ngayon ng komunikado. Kaya naman, pinanto ito. Ayan, tingnan niyo. So, hindi ba yan ang investigasyon? Isang taon na tinutukan ng lahat. May mga nabanggit na sakot, nagkaroon ng mga investigasyon, at kung ano-ano pang kontrobersiya. Eh, bakit si Daniel Fernando ang biglang naging sentro na sinakyan ang katakot-takot na momento, katakot ang pagkabasya na mga troll, pininiwala dahil responsable. Eh kung makikita niyo mga ginawa natin sa Bulacan, ito ko alam po. During the COVID
COVID-19, Bulacan, nakapagtayo po kami ng molecular labs in 1 month. COVID-19 center, nandiyan po. Malaki. During COVID-19, and that time, nakakahirap yung mundo. Naalala pa talaga. Naalala pa talaga. Totoo naman, kahit ako po ay mag-abono, wala problema. Kahit yung mga kinita ko, binibigay ko. Bakit ako? Hindi mo ako sangkot dyan. Bakit ako dinitigdig nila? Last term po ako. At may mga lalaki ko po, umano. Not me. Ako hindi ko pa alam kung ano lalabanan ko. O mamamahinga na lang ako. O tutulog na lang ako. Kung sino ba naman ako? Tutulog ako. Ano rin? Well, gusto ko rin yung minawin. Wala pong massive blood control o wala pong massive blood control projects ang provincial government ng Bulacan. Nakatulad ng sa DPWH. Ang nasabing 41 billion blood control project sa Bulacan ay wala sa direktang control. Wala po direktang control ng gobernador. Pamana ng Bulacan. Tumigit ka rin kay Desma, no? Ito. Ang mga ito ay pinupuntuhan, pinaplano, pinokontrata, at pinatutupad ng mga ahensya o ahensya ng mga national government. Hindi po na provincial government. Sa amin, ang part namin ito dapat, nag-coordinate po sila sa amin dapat. Regalo na dito, meron doon. Eh bakit di po nag-coordinate? Kasi nga po ito. Ano malay ko? That is the word. Hindi ko alam. Sa aking parte ay matagal ko ng panawagan. Kailangan ng maayos na koordinasyon, transparency sa pagitan ng national government, mga implementing agencies at mga lokal na pamahalaan. Paano magiging bahagi din sa tunay ng integrated blood contribution at lalawigan? Kung kulang ang informasyon tungkol sa mga proyektong ginagawa sa sarili nilang teritoryo. Yan po, isang mga tanong. So hindi ito simpleng usapin. Usapin ito na planning, engineering, accountability, at resource. Ang record mismo ng pamamalalawigan ay nagpapakita na matagal na natin kinikilala at tinutugunan ang problema ng kasulukuyang at kakulangan sa koordinasyon. Sa paglipas ng mga taon, naglatag tayo ng magkakasunod, lahat ba? Mula sa pagbuo ng isang integrated plan patungo sa mas may